Ayan, salamat ho. May chocolate. Nay, kahit naman anong benta natin, parang wala naman tayong kinikita. Ang taas-taas ang binabayaran natin interest sa utang natin kay Aling Roxanne. Naku anak, sana maghimala. Para naman lumangoy tayo sa pera, hindi sa utang, di ba? Oh, ano na? Aling Roxanne, Ano nga? Ano nga eh? Ha? Ano? Huling palugit yun na ngayon. Ano, wala pa rin kayo pambayad? Ha? Aling Roxanne, pasensya ka na. Alam mo naman, wala pa kami talagang benta. Pero kapag meron naman, di ba binibigay namin sa'yo agad? Alam nyo, ha? Ang kakapal na pagbumukha nyo! Ha? Ano, mga ngatwilang ka ba? Mahal ka! Huwag naman pong ganyan. Huwag niyo sinasaktan si nanay po. Anong wag? Pati magsama kayo dalawa! Diyan ka na! Tagal sa inyo, di ba? Ha? Ay, Roxanne, bakit na kayo ganyan magbabayad? Ano ang babayan? Wala akong pakailan sa inyo! Ang babayan kayo ng ulo! Magbabayad ka, Mete! Hindi ka kailangan maging ganyan! Magbabayad naman ako sa inyo. Magbabayad? Magbabayad? Nakakuha na po ako ng sweldo sa trabaho. Huwag niyo lang po kami ganyanin ng nanay ko. Huwag naman ako kayo nananakit. Sobra naman po kayo. Sobra! Ikaw mo, sobra ka na! Wag ka bakit? Nakakapal na lang ang iyo! Mali na ginagawa! Ano bayad ka na utang? Ano gusto mo bayad? Bayad naman na! Magbabayad? Pero sige! O, dahil ka rito! Ano ganyan? Ano? Magbabayad? Sige, ano? Tay! Wala naman kayo pambayad, di ba? Di kukunin ko na lang to! Akin na to! Anong wag? Anong wag? Hindi! Akin na yung lahat! Akin na yung lahat! Ha? Akin na yung lahat! Ha? Ayaw niya magsibayad, di ba? Ha? Bakit? Ha? Ha? Ay, naku! Akin na to! Akin na to lahat! Ha? Oh, tama na! Ha? Mga buwisit kayo! Matuto kayo magbayad! Ha? Matuto kayo magbayad, mga peste! Buwisit! Ma'am, baka pwede po akong bumali ulit kasi may babayaran lang po kami ng nanay ko. Lian naman, babali ka na naman. Hindi na pumayag si boss na pabalihin ka ulit. Halos pang 1 taon na yung bali mo eh. Sige, sa susunod na lang, Dea, ha? Sir, okay lang po kayo? Sir! Yung gamot ko. Ito po, ito po. Ito po, ito po. Sir, kamusta na po pakiramdam ninyo? Okay na po ba kayo? Medyo okay na. Salamat sa'yo, ha? Walang ano man. Tanggapin mo to, oh. Ay, naku, sir. Sige na, Hindi ko po tanggapin mo na, matatanggap tanggapin mo yan. na. Kung ako rin naman ho, sigurong nasa kalagayan na tutulungan niyo rin ako. Kulang pa nga ito, eh. Tanda ng Ay, hindi ko po talaga matatanggap. Salamat po. Ayoko po. Hindi po. Sigurado ka. Opo, opo. Sige, kung ayaw mo, di... Pwede ka bang may invite mag-dinner? Po? Dinner? Tandaan mo, pasasalamat ko sa'yo. Pwede naman ho. Gutom na rin po ako eh. Sige. Sige, hintayin kita. Ernesto, salamat nga pala ha. Parati mo na lang ako inaayang lumabas pagkatapos ng trabaho ko. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Wala yun, Lea. Alam mo kasi, mula nung namatay yung asawa ko 5 years ago, ngayon lang ulit sumaya ang buhay ko mula nung makilala kita. Total naman, matagal na tayong magkakilala. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Ernesto, baka naman nabibigla ka lang. Maraming ibang babae dyan. Hindi ako ang para sa'yo. Mahirap lang kami. No.
Lea, kahit anong katayuan mo sa buhay, mahal pa rin kita. Nak, okay ka lang ba? Okay lang ho. Mukha ba bang hindi okay? Nak naman. Siyempre, alam ko kung meron kang iniisip, anak kita eh. Paano mo kasi, Nay? Nagtapat sa akin si Ernesto. Mahal na daw niya ako. Anak, umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba siya? Mahal. O yun naman pala eh. Bakit ka nalulungkot? Hindi ba dapat masaya ka? Hindi naman ho kami para sa isa't isa. Payaman siya, mahirap lang tayo. Anak, walang pinipiling estado ang pag-ibig. Iniisip ko kasing sasabihin ng iba. Pag naging kami, baka sabihin nila, kaya ako siya ginusto dahil may pera o kaya naman ginagamit ko lang siya. Anak, ang importante, totoo ka sa nararamdaman mo. Huwag mong iniintindi ang sasabihin ng mga ibang tao. Galing! Ang galing! Ano? Paling Roxanne, baka naman po pwedeng habaan nyo ng konti yung palugit nyo sa amin kasi wala pa po talaga kaming ibabayad ngayon. Ang galing nyo talaga magdrama, no? Kayong mag-ina? Wes, hindi na pwede sa akin yung paawa effect nyo. Wala na akong pakialam. Aling Roxanne, grabe naman ho kayo manggipit. Mas mataas pa ho ang binabayaran naming interest sa inyo kaysa sa utang namin, ha? Hindi ko na problema yon. Kung wala kayong pambayad, pues lumayas kayo. Layas! Layas! Aling Roxanne, maawa naman po kayo sa amin. Wala po kaming titiran. Oh, problema ko ba ba yun kung saan kayo titira? Wala akong pakialam. Importante sa akin, lumayas na kayo ngayon. At meron ang uupa dito, kaya lumayas na kayo! Bigyan niyo naman ho sa amin kahit ngayong araw lang. Parang awa niyo na ho. Talaga naman, no? Hindi ko kailangan ng pagmamakaawa. Kailangan ko pera! Ha? Pera! Wala po kaming titira. Ano ba yung titiran? Ano pa kailangan? Kahit ngayong araw lang po. Ay, ako! Pakiusap pa kayo? Agad na pera, babayaran ka namin. Wala akong pakialam! Umalis lang kayo rito! Umalis na kayo! Anong nangyayari dito? Eh, paano ito mag-inan to? Ayaw magbayad! Bakit? Magkano ba utang nila? Babayaran ko na. Ernesto, hindi mo kailangan gawin yan. Lea, ayokong nakikitang nahihirapan kayo ng ganito. Magkano? 10,000, bakit? Balik ko. Libo lang pala. Ayan. 30,000 yan, ha? Ayokong nakikita kitang nagmamalit ng ibang tao. Lalong-lalo na kila Lea. Pag binalikan mo sila, ididimanda na kita. Ikaw naman, Mr. Pogi. Ikaw alam ko lang naman na may magbabayad para sa kanila. Hindi ko sila sinisingit. Salamat, ha? Hindi na kayo gagambalahin ng babaeng yun. Ernesto, salamat. Lea, alam mo namang ayokong nakikitang nahihirapan kayong mag-ina. Maraming salamat. Lea, alam mo namang mahal na mahal kita. Pasok kayo, pasok kayo. Oh. Ang laki. Hindi naman ho. Ang ganda ng bahay. Salamat. Simula sa araw na to, dito na kayo titira. Ha? Ako, Ernesto, alam mo, maraming salamat. Ang dami-dami mo na natutulong talaga sa amin. Diba, anak? Wala, ayaw na Edna. Okay naman kami dun sa tinitirahan namin. Hindi naman namin kailangan tumira dito. Lea, dapat masanay ka na. Masanay na kayo na dito na kayo nakatira. Lalo pa ngayon, kakasal na tayo. Lea, will you marry me?
Kuya? Hoy! Nasaan si Kuya Ernesto? Kayo ho siguro yung kapatid ni Ernesto. Nice to meet you po. Oo, kami nga. Ako nga pala si Renato, siya naman si Bethany. Napakagandang katulong mo naman. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Leia, hindi po ako Renato. Huwag kang nakikipag-usap sa ambisyosang katulong na to. Tawagin ko na lang ho si Ernesto. Hindi! Tabi! Ano nangyari dito? Ha? Kuya! We Leia! miss you! Ah! Leia! Leia! Bethany! Ano nangyari dito? Anong ginawa niyo kay Leia? Anong ginawa? Kuya, umaarte lang yan. Pinatabi ko lang naman siya. Kasi dadaan ako at nakaharang siya. Ewan ko bakit nagpakahulog siya sa pool. Hindi naman pala siya marunong lumangoy. Di ba, Renato? Hindi ganyan ang anak ko. Ano ibig mong sabihin? Sinungaling ako? At hindi sinungaling ang anak ko naman. Tama na yan! Tira! At tribidang nanay? Alam mo, kuya, ang plastic talaga nung Leia na yun. Kunwari lang, mahal ka niya, pero halata namang pera lang ang gusto nun sa'yo. Dumagdag pa yung nanay ng Leia na yan. Malamang sinulsulan niya yung anak niya para makautot ng pera sa'yo, kuya. Hoy, kayong dalawa ha? Wala akong pakialam sa sasabihin niyo sa kanila. Kailangan tanggapin niyo sila whether you like it or not. Ernesto, we have to do something. Dahil kapag nawala si Kuya, mahahati yung mana natin sa Leia na yan. Huwag kang mag-alala, ate. Gagawa tayo ng paraan para mapalayas siyang mag-inang niya sa bahay na to. Hindi lang sa bahay na to, pati si buhay ni Kuya sa lalong madaling panahon. Ernesto, pasensya ka na ha, pero napagdesisyon namin ni nanay na habang hindi pa tayo kasal, mas mabuti sigurong bumalik muna kami sa bahay namin. Oo, Ernesto, kasi ayaw naman namin nagkakagulo kayo ng mga kapatid mo nang dahil lang sa amin ni Leia. Na Edna, Leia, hindi kayo pwedeng umalis sa bahay na to. Tama si Kuya. Huwag na kayong umalis. Pasensyahan niyo na kami, ha? Na-realize kasi namin na mamahalan talaga kayo ni Kuya. At eventually, magiging isang pamilya na rin tayo kapag kasal na kayo. Kuya, pigilan mo sila. Huwag kang silang paalisin. Dahil sa ayos na kayo, sige. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ha? Simula bukas, si Leia magtatrabaho na sa restaurante ni Chavez. Ito, halika. Bago tayo mag-start, kailangan siguraduhin mo munang, good morning, malinis itong loob at yung labas ng restaurant, ha? Wala namang problema pagdating sa linis. Dati naman akong janitress. Ganun ba? At saka isa pa, siguraduhin mo rin malinis yung kitchen dahil dito ka magluluto, dito natin ipe-prepare lahat ng pagkain na serve natin. Basta pagdating sa linis, maaasahan mo. Galing mo talaga. Resto ba? Pinatulan nila si Sir Ernesto para magkapera. Ang tawag dyan, 40 years.
Kayo dalawa. Pagbutihin ninyo ang trabaho ninyo, ha? Hindi yung buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan ninyo. Ngayon, kung hindi nyo kayang respeto ang Ma'am Lea ninyo, ay bukas ang pinto, pwede na kayong umalis. Tama na, huwag mo silang pagalitan. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Upuan. Kumuha ka ng tubig. Please. Ayos ka lang? Anak, kumusta na bang pakiramdam mo? Maayos na po. Pwede na ba tayong umuwi? Mukhang napagod lang naman ako kanina dahil na-excite ako magtrabaho sa restaurant. Nagalala ako sa'yo kanina eh. Hintayin na lang natin yung resulta ng lab result mo. Oo nga. Sige. Ano ka muna? Higa ka muna dito. Hindi, okay naman po. Okay mo? Opo. Sige. Ay, pala. Dok, ano pong resulta? Everything is normal. Wala kayong dapat ipag-alala. Okay naman po pala. Congratulations, Ernesto and Lea. Magkaka-baby na kayo. Ano po? Nakikilala na ako! Magiging tatay na ako. Salamat, Dok. Magiging tatay na ako, Lea. Magiging tatay na ako! Iwan ko. Let me guess. Sadyang nagpabuntis ang bruha para lalong mapaikot si Kuya. Paano na ngayon ang gagawin natin? Mas matindi na lalo ang kapit niyan kay Kuya. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong plano. Bethany, Renato, nandito pala kayo. May dala akong luto ni Nanay. Tikman nyo, masarap ito. Oh, thank you. Nag-abala ka pa. Eh, marami naman tayong pagkain dito. Gusto ko sanang ilagay sa menu. Kasi naghahanap yung mga customer ng lutong bahay na affordable. Yun nga lang, hindi kasi nababagay yung mga ganitong klaseng pagkain sa restaurant natin. Nababagay ito sa mga... Yan, sa mga karinderya, yung mga nirarasyon. Yun. Pero masarap. Salamat. Paano mauna na ako sa inyo, ha? Magkita na lang tayo dun sa celebration for the anniversary. Sandali lang, Lea. Napansin ko, wala na tayong stock ng chicken wings. Pwede pakicheck mo yung freezer? Kaka-check ko lang ng kagabi, ha? Madami pa? Naubos na ba? Marami tayong orders today. Pwede pakicheck? Sigurado kang nalak mong maigi, ha? Oo naman. Good. Si Kuya. Hello, Kuya. Hello, Bethany. Nandiyan ba si Lea? Kanina daw umalis eh. Hindi pa nakakabalik ng bahay hanggang ngayon. Naku, Kuya. Pauwi na rin kami ng mansion. Hindi naman siya nagpunta dito. Baka may ibang pinuntahan? Okay. Sige. Okay, Kuya. Nakahanap si Lea. Hindi na mahanap ko. Lea! Ernesto! Sandali.
sa'yo? Sino may gawa sa'yo nito? Yung mga kapatid mo, napakasalbahe nila. Pati anak natin dinadamay nila sa galit nila sa akin. Ako walang yan ng mga yan. Oo, walang yun. Nakakatiim sa akin yan. Hindi na. Hindi ko sila mapapatawad. In behalf of Ernesto, we would like to say happy 25th anniversary sa Restaurante de Chavez at sa ating lahat. Hindi ito tatagal ng ganito kung hindi naging maganda ang pamamalakad namin magkakapatid. Restaurante de Chavez is in good hands. At bilang mga kapatid ni Kuya Ernesto, we will make sure na hindi ito mapupunta sa isang manggagamit at masamang tao. Cheers! Cheers! Tigilan niya yan! Manggagamit kayo. Wala kayong putang na loob. Napakasabang mga ugali ninyo. Buti alam mo, nakakalungkot lang at nakalabas ka pa ng freezer. Alam niyo talagang kaluluwa ninyo. Pati batang walang kamuang-muang, dinadamay niyo sa galit ninyo sa akin. Sana nga malaglag na yung batang yan. Para yan sa akin. Yun naman para kay Ernesto. Ito naman para sa anak ko! Tama na, Le! Tama na! Stop! Kuya! Pasalamat kayo, yan lang inabot nyo. Sa susunod, ipapakulong ko na kayo. Sige na, lumayas kayo dito. Yes! Ano ba? Sige na, sakay. Lumayas na kayo. Kuya, I'm so sorry. Lumayas na kayo sa pamamahay na to. Ayoko na makita yung pagmumukha nyo, pati sa restaurant. Kuya naman. Kuya, hindi mo pwedeng gawin sa amin to. At bakit hindi? At yung ginawa nyo kay Lea at sa magiging anak namin, dapat talaga itakwil na kayo bilang mga kapatid. Sige na, malis na kayo. Kuya! 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 Baka walang hiyang babaeng yan. Sinusumpa ko. Magbabayad sa akin yung babaeng yan at sisiguraduhin ko hindi sila maging masaya. Tara. Tingnan niya ang baby natin. Cute. Sila nang ipapangalan natin sa anak natin. Sunod sa pangalan ng mama. Alam mo, Lea, masayang-masaya ako dahil ngayon lang nangyari sa buhay ko to. Nagkaroon ako ng pamilya. Nandiyan ka. Nandiyan ang anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Nay, parang panaginip, no? Biruin mo, nakatagpo ako ng isang lalaking katulad ni Ernesto na hindi lang ako minahal, pati kayo. Tapos ngayon, Nay, kakasal na ako. Ang ganda-ganda ng damit mo. Ang ganda ng damit pang kasal mo. Nay, tulungan niyo ako, isukat natin. Dali. Ay, naku, hindi pa pwede. Ano ka ba? Di pa nga may kasabihan. Bawal isukat ang trahe de boda. Hindi mo yan isusukat. Susuot mo na lang yan sa araw na kasal mo. Hindi totoo yun. Mas lalong hindi matutuloy yung kasal kung hindi ko masusukat yung damit. Mamaya hindi nagkasya, no? Ay, hindi, huwag ka kumain. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Ay, Nay, yung telepono nga paabot.
Hello? Leia! Anak, ano nangyayari? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Leia, ano nangyayari, anak? Anak! Ano nangyayari? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Anong ginagawa niyo dito? Ang kakapal din ng mga mukha ninyo, no? Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ngayon si Kuya. Bethany, asawa ko si Ernesto. Asawa ko ang nakaburol at may karapatan ako na makita siya kahit sa huling sandali. Asawa? Asawa mo si Kuya? Eh di ba hindi naman natuloy ang kasal niyo? Wala kang katibayan na asawa mo siya. Di ba, attorney? Oo. Hindi ka considered member of the family. Kung wala ka namang proof of legal ties, kagaya ng marriage certificate. O ano? Alam mo na. Wala kang karapatan tawagin siya dahil wala kang katibayan na asawa mo siya. Ginalaw ka lang ni Kuya. Yun lang yun. Kaya mag-move on ka na. Alam mo ikaw, ang bastos talaga ng bibig mo. Wala kang karespe-respeto sa kuya mong kamamatay lang, ha? Pagpaligay nga nating hindi kami kinasal. Pero nagsama kami sa iisang bubong. May anak kami. Kahit pa paano may karapatan si Celine para man lang makapagpaalam sa tatay niya. Sino anak ni Kuya? Yang anak mo? May pruweba kayo na talagang anak ni Kuya yan? Nakakasigurado kayo? Malay namin baka anak mo lang sa ibang lalaki yan. Baka walang hiyatin niyo ako. Ikaw ang walang hiya. Ginamit mo lang si Kuya para makaahon kayo sa hirap. Pwes, ngayong wala na si Kuya, sisiguraduhin namin wala kayong makukuha ni isang kusing. Alam nyo, mabuti pa umalis na kayo. Attorney, pakisabihan mo nga itong mga to na trespassing sila. Alis! Ay, nako, mabuti na rin hunay na malayo tayo sa kanila. Hindi naman natin kailangan ng pera nila. May naipon din naman ako sa pagtatrabaho ko dun sa restaurant. Ito, makakasimula rin naman tayo ng panibagong negosyo. Tama yan, anak. Mas maganda ang buhay na tahimik at payapa. Di ba, ano? At masaya. At kasama ng mga nagmamahal sa atin. Ay, totoo. Ay, ganda-ganda nito, anak mo. Silit. Sana lang, Nay. Nandito pa si Ernesto, no? Hindi ko naman itong maliit na to. Di ba?
Okay ka lang dyan, Nak? Nay? Nak! Nay, ako na po dyan. Tabi po, ako na po dyan, Nay. Hindi. Ikaw, mag-aral ka na lang na mabuti para makatulong ka sa amin. O, nakita mo naman ha, kung gaano kahirap ang ginagawa namin para mabuo ang tuition fee mo. Alam mo naman, wala tayong ibang maihinga ng tulong para sa pagpapaaral mo. Talaga po bang wala na po tayong ibang kamag-anak? Yung kay tatay po. Kung meron man, naku, napakatagal na nun. Nakalimutan ko na kung sino sila. Tsaka kahit kailan, hindi naman tayo hingi ng tulong sa kanila. Hayaan niyo na po yun, Nay. Basta po ang mahalaga, kayong dalawa ni Lola, sapat na po sa akin. Ang mahalaga, mag-aral ka ng mabuti para hindi ka matulad sa akin. I love you, Nay. I love you, Lola. Hi mga madam! Here's your order po. Enjoy. Ay naku! Celine! Celine! Late ka na naman! Lagot ka kay Boss! Hindi ka pa naka-uniform. Ano ba yan? Sorry na. Alam mo naman kasi, di ba? Yung last professor ko kasi, ang tagal magpalabas, hindi naman ako makaalis agad. Kasi alam mo naman na minimaintain ako na grade, di ba? Na uno, para sa scholarship ko. Ikaw na matalino. Sige na. Alam mo, tara na. Papagalitan tayo. Alam ko, ang balita ko pa, pupunta dito yung may-ari ng restaurant. Oo, ito na. Ay, naku, Celine! Liquid mo muna ito. Dali, baka makita ito ni Boss. Dali ako dyan. Ano ko kulang? Ako gusto ko ng boyfriend. Meron pa kami bias. Sorry po. Pasensya na po talaga. Sorry, pasensya? Hindi sapat yan. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang may-ari ng restaurant na to. At dahil sa katangahan mo, tanggal ka na sa trabaho. Don't touch me! Pasensya na po talaga, pero sana naman po maawa po kayo sa akin, no? Kailangan ko po kasi talaga tong trabaho to para po makapag-aral ako, tsaka matulungan ko po yung lola ko, tsaka yung nanay ko. Please po, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Naku, madam, sige na po. Pagbigyan na po si Celine. Masipag po niya. Celine? Anong buong pangalan? Celine Chavez po. Chavez. Anong pangalan ng nanay mo? Leia po. Okay. Bibigyan ka na. Okay. Bibigyan pa kita ng isang chance. Talaga po? Yes. Salamat po talaga. Pasensya na po ulit. Pasensya na po ulit. Celine, yan na. Pangalang pagkakataon mo na yan. Sige na, mag-bis ka na. Mapapagalitan tayo. Sige na. Sige na. Ikaw na muna. Ako na bahala. Sige na. Oo, sige ikaw na muna bahala. Magbibis lang ako. Maghihintay ka, mag-bis ka na. Oo, ate. Ang aga-aga, umiinom ka na. Nakita ko si Celine. Celine? Sino Celine? Yung anak ni Kuya at ni Leia. Ano? Nag-aalala ako, Renato. Paano kung bumalik si Leia at maghabol ng karapatan ng yaman nila kay Kuya? Ha? Paano na tayo? Eh, di labanan natin sila. Gantihan din natin. Huwag kang mag-alala, ate. Wala nang imposibleng gawin o ipagawa ngayon pag may pera ka.
Celine, halika sandali. Sabi nila, ikaw raw pinakamasipag dito. Baka naman pwedeng ikaw na rin magtapon ng mga basurahan dito sa kusina. Sige po. Mamaya po pagtapos ko pong linisin po yung mga table. Anong mamaya? Hindi. Ngayon na. Itapon mo. Sige po. Oh my God! Anak! Ano? Nagkalat ka rin naman! Pasensya Ano pasensya? Ang tanga mo! Hindi! Wala ka na ginawatawa dito sa restaurant! Oh my God! Pasensya na lang po. Ano? Ano pa kaya meron? Sino nagsabi sa'yo tulungan niyo siya? Bumalik kayo sa pwesto niyo! Renato! Pasensya na po. Hindi ko po talaga kasi pasensya. Puro ka na lang pasensya! Sablit lang po. Kukuha lang po akong dustpan. Hoy! Anong dustpan? Kamayin mo! Narinig mo ko? Kamayin mo! Po? Kamayin mo! Hindi ka aalis hanggat di mo natatapos linisin yung kinalat mo. Naintindihan mo? Kayo, anong tinatayo-tayo nyo? Balik sa trabaho! Pakialamera? Ano ba naman yan si Celine? Hindi sumasagot sa tawag tsaka sa text. Di ba kanina patapos ang klase doon? Nasaan na ba yung batang yun? Sabi niya kasi sa akin, may tatapusin sila nila Lena sa school project, kaya gagabihin siya. Ganun ba? Aling Leia! Aling Leia! Puntahan po natin si Celine sa Restaurante de Chavez. Akala ko ba may school project? Hindi po. Kailangan na po natin siya puntahan doon. Ngayon na po. Tara na po. Importante po ito eh. Hindi ka pa rin tapos. Ang bagal-bagal mo Ano? Suko ko na ba? Ay, kung di mo na kaya, pwede ka na huwag pumasok bukas. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Ay, hindi po. Kaya ko po. Malapit na po na matapos. Diba? Galing. Oh no! Kalat? Nagkalat ulit ako. Ano pang hinihintay mo? Linisin mo. Ang bagal, linisin mo sabi eh! Ay, hindi mo ba narinig? Sige ko! Napakawalang niya ninyo. Di pa kayo nakontento sa pang-aaping ginagawa niyo sa akin noon? Ngayon, pati anak ni Ernesto na mismong kapatid ninyo, ginagawa niyo pa rin yan! Kapatid po nila si tatay? O ano ngayon, ha? Ano ngayon, ha? Ha? Ang tagal niyo na yung batang asasa sa pera ni Ernesto na dapat kay Celine, ha? Huwag kang nakikilam sa away na iba. Kapal na mukha ninyo, ha? Hanggang ngayon, di pa rin kayo tumitigil na pakawalang yan ninyo! Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo! Wala siyang karapatan sa pera ni Kuya! Talaga? O sige, pues, magdemandahan tayo! O sige, magdimanda ka, magsawa! Magkita tayo sa korte!
Kain na, kain na! Magsama-sama pa kayo! Celine, pasensya ka na kung hindi ko nasabi ang tungkol sa mga kapatid ng tatay Ernesto mo. Nung namatay kasi ang tatay mo, itinakwil ka nila bilang anak. Tinaboy din tayo paalis ng mansyon. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko noon. Mas pinili na lang namin ni nanay na lumayo. Huwag ka na mag-alala, Celine. May nakilala kong customer natin sa restaurant. Abogado yun. Handa raw siyang tumulong sa atin sa kahit ano pang kaso na iba to nilalaban sa atin. Pero, natatakot po kasi ako sa kung ano pong pwedeng gawin ni na Ma'am Bethany tsaka Sir Renato sa inyong dalawa. Mamaya po saktan po nila kayo, tapos gantihan po nila kayo. Apo, matanda na kami ng nanay mo. Marami na kaming hirap na dinanas sa buhay. Ang iniintindi na lang namin ngayon, kinabukasan. Tawarin mo ako, anak. Kung hindi ko na ipaglaban noon ang karapatan mo sa tatay mo. Ginamit nila ang pera nila para guluhin ang buhay natin. Mas pinili namin ni nanay na malagay tayo sa tahimik. Pero ngayon, handa na akong lumaban. Nay, wala po kayong kailangan ihingi ng tawad. Kasi po, mahal na mahal ko po kayong dalawa ni Lola. At yung yaman po ni tatay, wala naman po yan kasi ang maalaga po, kapiling ko po kayong dalawa.